Walang kinalaman si Sara sa korupsyon. Ang kaso niya, impeachment. At questionable nga yung kayang kaso. Kini-question yung paggamit ng confidential fund. At bakit hindi ninyo kini-question din ang paggamit ng confidential fund ng presidente? Mas malaki yun. Baka 10 times more. Pinagtatanggol ng dating kilalang mayor na si Lito Atienza si Vice President Sara Duterte laban sa Marcos administration at sa mga galamay nito dahil lahat na lamang ng baho nila ipinapasa sa pangalawang pangulo. Inililihis lamang umano ng kasalukuyang administrasyon ang kanilang kapalpakan at korupsyon kay Vice President Sara Duterte. Subalit, matalino na ang mga Pilipino at wala nang naniniwala pa sa mga paninira nila at ito'y kitang-kita naman sa survey na palaging namamayagpag ang Vice President Sara Duterte at kulilat naman ang kampo ni Bongbong Marcos. Binaling ang usapan ngayon kay Sara. Walang kinalaman si Sara sa korupsyon. Ang kaso niya, impeachment. At questionable nga yung kayang kaso. Kini-question yung paggamit ng confidential fund. At bakit hindi ninyo kini-question din ang paggamit ng confidential fund ng presidente? Mas malaki yun. Baka 10 times more. Ako, wala akong kinakatigan pero sinusunod ko ang sinasabi ng saligang batas. Ang confidential fund, walang dapat kumusyon dyan. Bilang mayor, gumamit ako ng confidential fund sa gusto kong paggamitan. Binibigyan ko ng reward ng pulis, binibigyan ko ng reward ng mga militar, binibigyan ko ng reward ng mga ideal civil servants. Tinutulungan ko yung mga nagbibigay ng impormasyon. Sino ang bumubuo ng weteng sa Maynila? Sino nagpipilit ng mga tulisan gumagawa ng kalokohan sa Maynila? Binibili yan at binabayaran sa galing sa confidential fund. So how can you now question the use of confidential fund? Sino kumay-question niya? Kongreso. Kayo ang dapat magpaliwanag, hindi si Vice President Sara. Ako, susunod ako sa saligang batas. Kung matatanggal ang Pangulo o mawala ang Pangulo, yung Vice Presidente ang papalit. Yan ang sinasabi ng saligang batas. Huwag na yung questionin niya. Ang pag-usapan natin, gumawa ng tamang trabaho para hindi maalis. The certainty of removal from office will make these people perform better. Pero kung hindi niyo itutuwid ang liko-likong landas nito mga ito, tuloy-tuloy ang pahirap sa taong bayan. Analasan, di basta talakitok, kundi buhaya talaga. Imelda Sigera, tama po kayo, sir. Mario Aban, mahirap hulihin, Mayor. Malaki na, mabigat pa. At kamag-anak pa. John Flores, pinangakuan na nga tayo, gusto pa raw nating tuparin. Ito, ang sabi naman ng iba, bola-bola eh. Gawa bola-bola, dagdag konting bensin, sabaw, masarap. Tirso Quintos, very much agree, sir. Melba, magsipok, kawawa, ang maliliit na isda. Ang dapat ulihin, ang mastermind ng mga crocodile, mga buhaya ka naman. Mista, akulan. Oo nga, nag-aantay na taong bayan kung kailan makukulong ang mga sangkot sa ghost projects. Tama nga naman, bistado ng ghost project, hindi pa hinuhuli hanggang ngayon, hindi man lang kinakasuhan. Paano yung kukulong? Paano niya sasabihin bago magpasko nakakulong na yung mga yan? Wala naman kayo pinapile ng kaso, paano makulong? Mateo Torio.
Tama yun, Mr. Atienza. Hindi talaga huhuli ang isda, malaking isda, ang mga yan kasi pinagmumula ng ginto. Mawawala ang ginto, titigil lang yan pag nagpalit na ng presidente. Mayaman na sila. Cheryl Kita, number one big fish, si PBBM. Huliin niya mismo sarili niya. Yan, Mr. President. Kaya na pinagsususpensyan tuloy. Pekchan, like crocodiles. Noel Pallones, next year pa daw. Reynaldo Malubay, nag-Christmas party pa yung mga big fish. Dan Baldemore, sir, pwede ba i-revamp ang COMELEC, ibalik sa mano-mano ang halalan? Yun ang ating pinaglalaban. Dapat walang Pilipinong botante na pumayag na sa mga automated cheating na ginagawa nila. Chairman George Garcia, papayag ka ba? Kung ako bibilang ng boto at wala kang pakialam, papayag ka ba kung resulta na lang maririnig mo sa akin? Hindi mo makikita yung actual na bilangan? Para tayong mga mangmang nito eh. Hindi lang tayo mangmang. Ginagago tayo, niloloko pa tayo. Eleksyon na walang bilangan, pumapayag tayo eh. Kaya bakit tayo nag-i-eleksyon pa? Kung hindi rin lang manual ang botohan at manual ang bilangan, huwag na tayo magpaloko pa. Wala nang eleksyon. Seleksyon na lang. Tanungin natin si Chairman Garcia, sino gusto niyong manalo? Para hayagan na tayo. Maglabasan tayo ng baraha. Dahil kung sino yung gusto niyong manalo, yun ang pinapanalo niyo. Wala naman saksi. Ibalik natin yung manual canvassing, manual counting sa mga eskwela. Nanonood ang bayan. Testigo ang mamamayan. At hindi maloloko ang sino man sapagkat isang maling score ibibigay niyo, magre-recall, sisigaw ang bayan. Mali yan! Macaria Castro. Tama ka, sir. Betcha. Yung nanalo, hindi pinauupo. Yung talo, yun ang pinauupo. Yan ang hustisya. Tama po yan. May mga kasong ganyan. Ang nanalo sa bilangan at halalan ay si ano yung pangalan ng nanalo sa 6th District? Si Joey Uy. Joey Uy. Dineklara. Nagreklamo yung nakaupo si Benny Abante. Aba, pinaupo si Benny Abante. Ano nangyari kay Joey Uy? Hindi man lang niya pinaliwanag. Basta sinabi niyong merong illegality yung kanyang citizenship. Ako nakasama ko yun si Joey Uy sa City Hall. Councilor yan, ang mayor ako. Bakit nun? Hindi lumalabas ang isong yan. Sa panahon lang ni Chairman Garcia na lumabas yung issue at agad may desisyon. Binaligtad. Ang nanalo ay si Benny Abante at si Joey Uy ay tinanggal. Kung ako si Joey Uy, tatakbo ko sa Korte Suprema upang mailabas ang katotohanan. Reynaldo Obdianela. Tama ka, sir. Tony Cruz. Kaya laganap ang korupsyon, kawawa mga Pilipino. Tama po yun. Sapagkat pag hindi natin nililinis ang halalan, corruption will continue. Liway kapal. Kaya sikat para mapanalo nila yung gusto nilang manalo. Tama nga naman. Kasi kung ang bilangan public sa eskwelahan, hindi makakapandaya gaano. Meron pa rin dayan. Pero hindi nag-aano. Ito garapal eh. Dadalhin ang mga resulta sa COMELEC, doon bibilangin. Abay, paglabas, yun ang resulta ng eleksyon. Naalala ba niyo yung eleksyon 1978? Nagkaroon tayo ng eleksyon under martial law. Kandidato si Ninoy Aquino.
kalaban niya yung KBL, mga kandidato ni Mrs. Marcos, 21 sila. Panalo lahat yung 21. Panalo. Bakit? Binilang ang vote sa loob ng COMELEC eh. 21, panalo. Si Ninoy, 22nd siya. Hindi nanalo, talo. Ano ba yun? Doon natin nakita na hindi pwedeng pagkatiwalaan ang COMELEC lang. Ngayon talagang garapala na, hayagan. Makina, binigyan natin ng boto, makina ang nagproseso, ang bumilang ay si Chairman Garcia, nananalo ang hindi dapat manalo. Ano ang conclusion? Chairman Garcia, mag-isip-isip ka. Pagdating ng araw ng paglilinis, baka hindi ka makawala. Glenn Vergosa. Exactly. It's not the people who elect our leaders. It's Commissioner Garcia. Yun ang sinasabi ko eh. Meron bang bilangan? Solo lang? Ikaw lang? Automated election equals automated cheating. We don't want this, Chairman Garcia. Please, please, side with the people. Side with on the side of truth, fairness, democracy, genuine voting rights of the people. Ibalik mo yan. Ikaw ang magsisilbing bayani ng ating panahon. Dodong Largado, dapat po balik sa mano-mano. Timo, lahat ng mga nagre-react, ayon sila. Nagawa naman dati, sabi ni Dodong. Nagawa naman, bakit hindi ibalik? Pinagpipilitan nila na automated. Ako na, you can quote me over and over again. Automated election equals automated cheating. Quick results, quick cheating. Reynaldo Malubay, modernong dayaan. Ginatusan ng gobyerno, ang masakit ay pera ng taong bayan pa ang ginamit. Guillermo Labiano, dapat lahat sa COMELEC palitan na. At ibalik natin yung manong-manong eleksyon, manong-manong bilangan. Kung seryoso tayo sa anti-graft and anti-corruption campaign, we have to have an election that is real, hindi yung house show. Eleksyon na gawa-gawa lang ng Commission on Election. Virginia Dizon, natalo na, siya pa rin pinaupo ni Garcia. Irog Reyes, walang mangyayari dyan. Dapat tanggalin si Garcia sa COMELEC. At sino ipalit nyo dyan? Mas si Santa Claus. Kung ako kumbinsin nyo, si San Pedro. Palagay ko, magkakaroon tayo ng malinis na halalan na isang tao lang ang namamahala. Neneng Inocencio, tama po. Pau Bacani, tama po kayo. Gina Castillo, only in the Philippines. I said that, I will say it again. Dito lamang lumulusot ng ganyan sa ibang bansa. Hindi pwede. Loko-loko ah. Loko-loko taong bayan. Loko-loko ka rin. Philip Magpatay, Chairman Jimenez, bigla na lang nawala. I'm sure napakayaman na niyan. Dapat huliin ng gobyerno. Joel Gonzalez, bidding din nangyayari kaya mga taong bayan at mga mandarambong kapag nakaposisyon, yun, babawiin ang pinambayan nila. Yun ang nangyayari. Kaya pa ulit-ulit ang korupsyon. Magkakamal ako ng bilyon-bilyon dahil binayaran ko ang Commission on Election. Katapos, tatakbo ulit ako, gagastusin ko yung bahagi ng ninakaw ko, paulit-ulit, we cannot succeed unless we really reform the manner of election in our country. Alvin Martinez, pag ganito ang sistema ng halalan sa Pilipinas, bakit pa tayo boboto? Lolokohin din lang tayo. Mabuti pang wag na lang tayong bumoto
kaysa lokohin lang tayo. Yan ang aking pag-iisip din. Bakit naman ako boboto? Bakit naman ako kakandidato ko? Ang COMELEC hindi ako papapanaluin. Nakita ko ito nakaraan. Ang botong nakuha ng buhay, isang dangka lang. Maynila, wala pang 20,000 ang nakuha ang boto ng buhay. Sa Cebu, kumampanya ang lahat ng mga pati ng Cebuano, ang nakuha ang boto ng buhay, 5,000. Thank you, Mr. Garcia, sa kagalingan mong mag-magic. Arnold Bonifacio, kapag hindi po tayo bumoto, sila na pa rin po yung nakaupo. Ang dapat po natin gawin ay magkaisa ng tunay at totoo. Paglaban natin ang ating mga karapatan, lalo na ating pinaghihirapang bayaran ng buwis. Ginawa ng COMELEC na negosyo ang ahensya. Ganyan sila kagarapal at kademonyo. Galit na ang taong bayan, Chairman Garcia, binabanggit ka na ng diretsahan. Ako naman, naniniwala, hindi ka santo. Kaya sabi ko nga sa'yo, mas anghel ang gawin mong COMELEC chairman. Kung di rin lamang archangel, huwag na lang dahil mandadaya din yung anghel. Veronica Ferrer, tama ka dyan, Mayor. Di pa man nag-uumpisa, tapos na sa kanila. Numpisan niyan sa Hello Garci. V. Canlas, tama po kayo. Cubic Abuakan, ayan nga talagang totoo yan. Basta may milyones ka, lusot ka. Eric Lumagdas, Palpak ka, Garcia, Vizcaino, JV. Totoo yan. If hindi, maalis sa pwesto yung kamag-anak na Garcia na yan sa COMELEC, malamang puro bangag pa rin ang mananalo at pupwesto sa gobyerno. Rodolfo Villanueva. Ikulong na yan. Sapat na ang ebidensya. Tama naman. Sobra-sobra na ang ebidensya. Busog na ang taong bayan. Bilad na ang mga malilikot na kamay. Bakit hindi pa hanggang makulong hanggang ngayon? Why? The big question, Mr. President, is why? And you can quote me also. I ask the question, what's holding you back? Sabi mo, ipakulong mo. Para naman mabigyan ka ng karangalan ng ating taong bayan. Albert Ringor, tanggalin na yan si Garcia sa COMELEC. Ginagago niya ang sagradong eleksyon nating mga Pilipino. O mga kasama, huwag po natin kalilimutang i-like at i-share ang ating FB Live. #live na si Kong Lito. Huwag niyo po lagyan ng space, ha? Nagpapasalamat ako sa kasama kong mahigit 1,000 na nakikinig ngayon, right now. Sa mga broadcast natin sa nakaraan, thank you for your hundreds of thousands of you. And yung isang nag-trending talaga, 4.8 million viewers. Kaya dumadami nakakalam ng katotohanan. Ako, Chairman Garcia, baka dumating ang araw, magpatubo ka ng balbas at gumamit ka ng piluka dahil pag nakakilala ka ng taong bayan, may paglalagyan ka. Tumulong ka na rin sa paglilinis dahil yan ang pagkakataong na ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Meanwhile, I will temporarily hold my fire. Today is almost Christmas time. Sabi ng Panginoon, magmahalan tayo. Mahal kita, Chairman Garcia. I love you. I love you so much. I want you to reform. If you don't reform, I will not love you too. Ganun naman. Ganun din naman sa Pangulo. Mr. President, ayusin mo ang eleksyon. Andyan ang sekreto ng reforma. Pag hindi mo inayos yan, magsama-sama na kayo sa impyerno.